What's up mga tamago, Arino, lagi sa inyong lahat. At ngayon nga, isang quick update lang regarding dito sa Wild Forest para may content tayo. According dito mga tamago, sa DAP Radar, sila ay boosted ng community, no? 3 million lang naman. Grabe, ganun karami, ano? Ang nakaka-appreciate dito talaga sa laro na to. Samantala naman, tignan lang natin dito saglit sa kanilang announcement mga tamago. Dito sa Discord, at ito nga ang sabi, no? Important community round release updates. Kumbaga, ito yung mga magaganap mga tamago. Ang game launch nila ay last week daw ng June. Team needs a few more weeks, polish perks, and prepare for the release. So, i-re-release na talaga yung pinaka-game mga tamago, at ang kasunod na nga yan ay itong Play to Airdrop Season 2. Kasabay rin dito mga tamago, itong beta assets conversion, yung mga beta asset like WF tokens, pati mga units, beta units mga tamago, pwede nating i-convert papunta dun sa ating wallet. So, sa mga nakapag-grind po, congratulations na kagad sa inyo. Sabi nga nila rito, magpo-post pa rin sila, no, ng separate dito na article kung paano yung conversion na yan at papaano rin yung play to airdrop na yan. Community round, syempre ito mga tamago, no, ang iniintay dito ng mga nakararami at gustong bumili ng kanilang token. Sabi nila rito, kalagitnaan po ng July ang community rounds, pero hindi pa naman to final, at sabi nga natin hanggat walang official talaga na announcement, magbabago-bago pa yan. Yung sa KOL round po namin, hindi pa po sigurado mga tamago, no, kung kailan matutuloy pa ba, at wala pa rin silang ina-announce sa amin. So wala tayong leaks ngayon, ano. Yung sa mga makikisabay sana sa akin bumili mga tamago, pasensya kayo, at kahit ako po ay wala pa ring balita. At eto, Lords Staking, we plan to launch before the release. So lahat ng Lord owner mga tamago, ngayon na rin po yung June, pwede nilang i-stake yung kanilang mga Lords para magkaroon dito, no, ng access sa 600k community rounds mga tamago. In dollars po yan. So meaning bibili, kasi maraming mga Lord owners ang gusto nga bumili, no, ma-exercise nila yung kanilang rights at mga benepisyo sa pagkakaroon ng maraming Lord. So wala pa rin namang kumpletong detalye tungkol dito mga tamago, pero sa tingin ko rito, the more Lord na meron ka, the more allocation ang pwede mong mabili dito sa community round. Bago nga tayo magtapos, silipin muna natin to. Maybes Marketplace mga tamago, ang premium pack po na may 25% chance na makakuha ka ng Lord, nagkakahalaga ng $823 ang pinakamababang nakalista mga tamago. So ito po yung lumang pakete mga tamago, at meron pa rin po tayong hawak niyan, tinatago-tago natin. Syempre hindi tayo nagbebenta, hihintayin kung mas lumaki muna yung presyo mga tamago, no? Hold muna natin yan. At yung lumang premium packs mga tamago ay $613. So malaki-laki pa rin to, mahal pa rin to mga tamago, and hino-hold pa rin natin yan. Yun namang founder pack natin ni mga walang yakayo, pinabuksan nyo sa akin, at nakuha natin dun ni Rare, tapos tinawanan ako ng tinawanan during our live stream, pero okay lang mga tamago, masaya naman tayo nung time na yon. And para sa akin kasi gusto ko talaga ng Mystic, hindi ako makachamba, kulang ang ating kapangyarihan, kaya naman talagang pinili nating buksan. Gusto ko talaga maglaro mga tamago, at syempre kung may Mystic ka nga, saka na sa mga supplier ng units pagdating ng long term. Dito naman sa Lord mga tamago, medyo trending pa rin ang Lord, hindi naman nawawala sa listahan sa top 10. Ang pinakamababa na presyo po ng Rare, ito $1,000 pa rin. So dati nagkaroon ng sobrang babang presyo talaga, as in $800 na lang, mga ganong presyohan mga tamago, no? Kaya tayo talagang hinawak-hawakan natin yung ating Lord. So eto na lang ngayon ang laman ng aking inventory, kasi nga yung iba dito pinamigay natin, pinarapol po natin yon. Yung iba naman binuksan talaga natin, sa kasamaang palad, konting Lord lang ang ating nakuha, na ibenta na natin yung isang Rare, kasi pagmamayari po ng Barangay Tamago, ito yon sa aming organisasyon, kaya napagdesisyonan nila na ibenta na. Pero ngayon akin na to, Lord Owl, bahala na kayo dyan mga admin. At syempre meron pa tayong Lord na Wolf Epic. Okay na sa akin to, masaya na ako rito mga tamago, pero kung tayo ay saswertehin makakuha pa ulit ng Lord dun sa dalawang pakete na naandyan sa atin, palugod natin yan tatanggapin. Ang isa pa sa mga iniintay ng mga tao guys ay itong announcement ng Season 1 Play to Airdrop. Magkano ba talaga ang pwede nating ma-release nito? Siguro bago magkatapusan, meron na sila ditong announcement mga tamago, dahil nga bago pa man ma-launch yung game, mauuna po nilang i-release yung conversion ng ating mga WF token. Beta po yan, kasabay nga itong mga pa-airdrop nila nung Season 1. Again, hanggat wala pong official announcement mga tamago, ang mga detalye po rito ay talagang magbabago-bago. Okay lang yan. Yung iba kasi umiiyak na kapag mga pabago-bago daw ang announcement at
natatagalan, naiinip. Ganun talaga guys. Hindi naman napakadali no, na mag-develop ng isang napakagandang laro. Kung ikaw ay may-ari ng isang game, syempre mas gugustuhin mo na malinis, plakado, though hindi naman perfect lahat, at gusto mo maayos mong mailalabas, pakikilala sa tao yung laro na pinaghihirapan mong buuin. So ako sobrang positive pa rin ako dito mga tamago kay Wild Forest, at gusto ko nga yung pinaka game at malaki ang potential nito no pagdating sa esports scene. In terms ng kitaan, play to earn mga tamago, wala pa tayong masasabi dyan, wala pa tayo dun sa pace na ganon, at hintayin muna nating mag-launch yung kanilang token dahil nga bigla-bigla may dumadating ng mga problema dyan at kailangan pang ayusin yun ng mga developers. So sana magtuloy-tuloy, walang maging berya para yung kanilang roadmap ay masunod. So ito lang muna yung balita natin regarding dito kay Wild Forest, at ito ulit si Mike Tamago, at ingat kayo, Tamago out.